Kamusta mga katropa at welcome na naman sa ating Tol, anong latest? Number 19. Okay, so round up update as we all know and lumabas na nga ang rekit ni MS Sasuke. So with this video ay i-rate din natin kung ano nga bang bago sa kit niya at kung need ba na mag-summon sa kanya. So as usual, tayo magsisimula sa pinakauna. So technically hindi naman malaki in my opinion yung naging update yun. May bago lang may bago silang inintroduce. So maintenance complete. Ayan so ang susi ng outfit Itachi, Zabuza, Kankuro, and Kabuto Sage Mode ay nasa Shinobi Exchange Shop na So kung binibuild nyo yan at gusto nyo ipatri, bahala kayo So nandun na yung susi nila at na-update na din yung ating mga ticket summon. Itong attack mission ticket summon, itong 4-star higher guaranteed ay updated na And then so yung pass, so alam na din naman natin yung premium pass So aside from that, yan so sa Shinobi exams pwede nang gamitin yung mga outfit Shinobi nila Conan, Obito, and Sasuke and Madara yung exam At hindi napalagay dito nakikita niyo naman yung background natin ngayon ay may bagong nilabas na background. Pati new character background kung hindi niyo trip yung favorite character niyo lumabas sa harap ng home screen niyo So check niyo na lang doon. Kung di ako nagkakamali, si Naruto at Jiraiya yung naando So update announcement. So ito yung dinagdag nila new feature sa NXP So yung ninja tool ay pwede na ding i-awaken sa 7-star Kung ngayon yung mga shinobi ay pwede nang i-awaken to 8-star So sa tool pwede na rin may mga specific tools na pwedeng i-awaken ano pong purpose itong awaken pag na-awaken mo yung tool, pwede mo siyang lagyan ng specific na boost na effects na hindi tulad ng mga usual na nakalagay. Halimbawa dito kung makikita ninyo, increases ninjutsu power by 10% So applicable lang po yan sa mga sa mga na-awaken na tools So hindi mo yan pwede ilagay for example dito sa tool na to kasi can only be used by awakened tools At namigay din sila niyan yung Demon Wind Shuriken na i-grind lang naman natin sa panel mission para makuha tapos i-awaken lang naman natin. Ito yung mga beads na ginagamit pang lagay nung sinabi kong effects sa nailalagay sa ninja tool. So far hanggang 1-star at 2-star beads pa lang yung nilalabas nila. So expect natin na sa mga susunod ay may darating pa at madagdagan pa yung mga tools na pwedeng i-awaken. So sana lang maglabas din sila ng mga missions na pwede nating i-grind o meron tayong pwedeng mapagkunan nitong mga resources na to, itong beads na to na nagbibigay ng effects, especially para lang sa mga awakened tools yun. Kasi for example, scarce tayo ngayon sa mga froggies dahil do sa laki ng LB. Level 15 LB nauubos yung resources natin doon. Hindi naman sila nagbigay ng mission kung saan pwede tayo mag-grind ng mga froggies So sana with this introduction comes also with mission where we can grind. I mean free to play yung hindi na naman pay to win na naman So March 2024 event schedule. So makikita nyo po ayan ang mga schedule natin ng RAM, VLWC, and all-out mission. At ayan po ang mga boosted shinobi. So gagamit tayo ng assist type and attack type for this AOM. At stage 5, 6, and 7, ayan po ang mga deployable. And nakatago ho dyan yung possible na magiging BLWC, featured shinobi, at AOM. So hindi natin alam. Sa ngayon, dinadraft ko pa yung shinobi predictions ko. Bali, meron na akong solid prediction so far dahil bagamat hindi si Boruto versus Momo yung lumabas medyo relate pa rin yung hinahanap kong result with the release of Sasuke EMS so stay tuned, abangan nyo so roundup mission, alam naman natin yan pero take note lang mga katropa, nangyari na din to last month
Sa stage 7, sa Shura, hindi lamang yung featured Shinobi lang yung pwede mong i-deploy. Ngayon, pwede mo na ding i-deploy sa Shura EX. Kahit yung mga iba pang boosted Shinobi sa roundup. For example, si Nagato, si Deidara, pwede mo siyang i-deploy kahit sa Shura 1, Although, kahit sa Shura 1, Shura 2, at pati sa EX Shura, dati kasi do sa EX Shura, exclusive lang yon sa mga featured Shinobi. Although, mas mahirap nga lang kung hindi mo gagamitin yung featured Shinobi dahil do sa color protection, dahil di mo siya mabe-break. So, ayan po yung sabi ko mga boosted Shinobi with medium effect, syempre, large yung pinakabida, Shinobite items, alam na natin yan, and Shinobi Chronicles Summon. So, alam naman natin na lumabas na si Sasuke Uchiha. So far, salamat, may medal exchange pa din sa kada summon. And the Shinobite ay usual naman, 400, 500, 250 yung discounted na unang pull. Dahil alam niyo naman, nag-pull na din naman ako. So ang astig ng card, ang ganda niya. Ang astig. So, update, celebration campaign, So, merong campaign ngayon si NXB, ano siya celebrate niya? Wala, nag-update lang siya. Hindi, medyo okay naman sa akin kung gagawin nila itong usual, kada mag-update ng RAM, may ganitong update, o dahil may celebration dahil inintroduce na nila yung awakenable tools, So, sa login bonuses naman, makakuha lang naman tayo na itong cards na yan, at mga certain tickets, update tickets, nakikita niyo na pwede nating exchange to certain items, pag tinignan sa shop, pwede kang mag-exchange ng isa lang substitution card. Grabe, tipid, hindi pa ginawan dalawa, para at least pang plus 1 na yun, isa lang talaga yung pinamigay nila na pwede mong i-exchange dito sa updates ticket. Well, aside from doon, nag-exchange sila ng mga froggies nandun, at iba pa, so check nyo na lang, so this campaign, so yung mga makukuha nating daily rewards ay increase, and then Ninja Tool Awakening Panel, so ayun na nga yung binanggit dito sa panel mission na pwede tayo makakuha nitong libreng giveaway na tong to demonstrate with us kung ano ba yung awakenable ninja tools. So ilang naman mga katropa ang update sa ngayon. So ngayon, dadako naman tayo sa Rikit ni Sasuke EMS, So, ano nga bang bago? Anong latest kay Sasuke EMS? So, tingnan muna natin yung animation, Yan. So, tingnan natin kung siya ay full room, Dito lang po tayo sa pinakadulo. Ayan. So, astigo, maglalabas siya nung susa, na may paa. Tapos, wow! Guys, sinasabi mga katropa, sabi ko sa'yo, ang astig, ang laki nitong area of effect. Although medyo mabagal yung animation kasi meron pang 3 hataw, bago sumabog, So pwedeng avenue yan sa mga kalaban na pwede silang mag-counter laban sa'yo during those moment, those split seconds, except kung makaknockback sila with that hataw. So, hindi na sila makaka-counter with that moment. Pero astig, ang astig. Ang ganda po, ang ganda, Grabe, Medyo matagal lang talaga yung animation, Astig. Yan, So, para naman sa buff ng New EX Ult na ito, So, anong bago? So, siya ay nagbe-break ng purple core protection as usual, And meron siyang damage nullification buff kapag level 8 na yung EX Ult at level 15 yung EX Ult, ma-increase yung duration ng damage nullification. By the way, pag nagdodraw na po ngayon sa roundup update, nakalimutan ko sabihin, hindi na po siya level 5. So kung di ako nagkakamali, level 1 na lang uli. And then, aside from that, so etong si Sasuke, yung mga jutsu nga nyo, hindi lang itong EX Ult ay tumataas yung damage niya, according to the number of increased attack, defense, critical rate, movement speed, etc. So, meaning, kapag naka-buff si Sasuke Uchiha, hindi lang siya mababuff ng, for example, mataas yung attack. Mas tataas pa yung attack. Dahil sa mga buffs na yun. At mas maraming buffs, mas malakas yung attack niya. And then, aside from that, usual na din naman yung
mga buffs niya, ano. So, greatly decreases CP, inflicts various status effect. Ano po? So, as regards the EX boost effect, ano po, itong kakaiba naman sa kanya, no? Although medyo usual na to, ano, na pinasimulan niya si Rama. So, after the X ult is used, kung full bar, the character will be immune to recoil, o yung hindi ka matatalsik. O kaya, no longer affected by certain traps. Ano po? And then, yun lang naman, ano, and the rest is normal na. Ano po? So, ayun. So, dumako naman tayo dito sa LB. Yan. So, makikita nyo naman, ito po ang LB. Quack! Sa totoo lang, mga katropa, ang baduy niya, ano? Ang baduy niya para sa isang LB, ano? Although, medyo malaki yung range kung titingnan natin. Ano po? So, hindi, ayan. So, kung makikita nyo, inabot tong, ayan, yung parang, yung Mokto na nanghigop ng chakra, ano? Pero, ang grabe yung animation, no? Parang ang baduy. Pangit, ang pangit. So, napapangitan po ako, mga katropa, sa animation niya, ano? Hindi ko lang kung nagustuhan niyo yun, ano? Although, yes, LB, ano? So, anong bago sa kanyang LB, no? So, like the usual LB na pinauso ng NTL at STL, ano? So, hugely yung chakra na dinidecrease niya kapag defense shinobi si Sasuke. Ano po? So, yun lang LB niya ang may ganyang feature, ano? Tapos, aside dito, so nag-inflict ng mga status effect. Normal na rin naman, ano? And then, nagbibigay siya ng invincible. Unfortunately, ang invincibility na binibigay ni Sasuke ay madamot, ano, sa kanya lang. Ano po? And aside from that, yung usual na rin naman ng mga buffs. Ano, pa nag-level 8, negate stat increase, and then, the rest. Ano po? Pag limit break effect, so yung bagong standard natin, ang sinusunod, no? Pag limit break plus 2, grabe yung invincibility and status effect strip, ano, 4/15 na yung ratio. Dahil sabi ko nga dati, yung pag limit break plus 2, in 3 second invincibility at 10 seconds status effect immunity ang ini-strip dati, no? So, heightened na siya, ano. And then, pag plus 3, kung makikita nyo naman, so yung usual na mga buffs, tulad ng ini-increase yung mga resistances, ano po, by small amount. And then, this new type of buff na ini-increase daw yung confusion resistance for 100%, ha? And seal resistance when entering the battlefield. Kaso, ends after 10 seconds. Sa tulad, ang baduy ng buff na to, ha? Parang ang baluga, ano? So, parang hindi ka pa nakakapunta doon sa second room, wala na yung buff na yun. Ano? So, parang medyo ekis. Sabi, 10 second lang daw, eh. Ano? Bago siya, ano? Bago siyang buff. Pero parang ang pangit, ano? Ang baluga. So, next, aside from doon, usual na rin naman ang mga nabanggit, ano? 4-star. Yan. So, tingnan muna natin yung animation. Yan. So, kung makikita nyo naman, mga katropa, so, maglalabas siya ng apoy na nakapaligid sa kanya at may catch dito, ha? So, pwede kang gumalaw at susunod sa'yo yung area of effect, no? So, ang astig nito, ha? Sa totoo lang, para sa akin, nagmukha siyang LB. Kaysa doon sa isa, ano? Dapat switch sila. Dapat ito yung LB. Kasi ang astig, oh. Grabe, oh. O, di ba? No? Kalimitan, ang habit ng mga AIs na defender, kapag nakita sila ng AOE, medyo lumalayo yan, ano? So, hindi ka agad-agad basta nila malalapitan. Ano po? So, astig, ha? So, overall, maganda naman yung animation ng new, niya, no? So, nasapawan ng ganda ng animation ng EX Ult at yung 4-star, yung kapangitan ng animation ng LB. Ano po? So, mga bago dito sa 4-star, no? So, hindi greatly decreases the enemy CP. So, hindi siya hugely, no? Yung LB lang talaga ang may ganong feature. And then, ayan po, decreases the enemy's evasion rate at double strip siya, no? So, sinunod niya din yung pauso ng NTL STL na double strip yung kahit yung 4-star. Strips invisibility by 4 seconds and status effect by 10 seconds. Ano po? So, yun lang naman nakikita kong bago dito. Teka, saan yung
yung nagdi-decrease siya. Meron tong dinidecrease na resistance, ano po. So, dito sa 4 star, so far, normal na rin naman siya, ano. So, nagbibigay pa din ng invincibility, pero self nga lang. Ano po, so, bagamat siya ay defense type at kalimitan, nagbibigay din to ng buffs sa kakampi, ay mukhang naging madamo si Sasuke, no. So, hanapin nga natin, nandito yun eh. Yeah, nasa LB pala. So, na-miss natin mga katropa, ano. Kasi ito si Sasuke, nagdi-decrease siya ng confusion resistance. Usual na rin naman yun. At darkness resistance. Ano po, no, yung nabubulag yung mga shinobi. Ano, although hindi naman essential na i-priority ito, ano, dahil hindi naman nalulumpo. Actually, yung shinobi kapag na-inflicta ng darkness, ano po, so, bali bago lang ito, no? Ano po? So, overall, kung i-rate natin si Sasuke Uchiha, ang rikit niya, alam mo, sasabihin ko, mid lang siya. Ano po? Normal lang yung rikit niya. Ano, wala namang gaanong sobrang pasabog, no? Palay ko, hindi naman siya magiging sobrang meta. Yes, may damage nullification, pero kung papasin nyo, wala naman siyang revive cancel. Ano? Tapos, wala ding revive again, ano? Kung tutuusin, mas OP pa si Momoshiki, in my opinion, compared sa kanya. Ano, in terms of buffs, kung ikukumpara yung buffs. Ano po? Although, yes, sinusunod niya yung trend ng NTL STL na yung LB, ang laki nung strip. Tapos, yung kahit yung 4 star strip din, no? Pero overall, mid lang siya. Ano po? At kung tatanungin nyo ko saan siya bagay, palagay ko siya ay bagay sa outfield kung as ay defender, ano, sa fly-in room. Hindi ko siya advise sa final room kung magiging defender dahil alam niyo naman ako, gusto ko sa final room dapat iframe at or true iframe yung mga jutsu ng shinobi na nilalagay doon, ano, para ligtas, more protection, ano po. So, hindi ko siya advisable kasi nung tinest ko yung at dahil nakukuha yung LB niya, ano, hindi iframe yung true iframe yung LB. Sad to say. Ano po? So, overall, masasabi ko, hindi ka naman siguro mawawalan kung hindi ka magsasamong kay Sasuke at EMS. Except kung paborito mo si Sasuke EMS. Syempre, magsamong ka na. Ano, as regards being main, mukhang maganda naman siya as a main. Ano, dahil ang astig nga nung 4 star niya, ano po, sumusunod yung AOE. Okay naman ang mga buffs niya. Ano po, although damo siya sa buffs. Ano po, no? At may damage nullification naman siya. So far, yun lang naman, ano? Of course, these things can still change depending kung gagamitin natin siya in actuality sa battle. Dahil tayo lang naman i-analyze natin kung ano yung mga info na binigay sa atin sa ngayon. No? Yes, trip ko mag-summon, pero gusto ko mag-save, ano? Baka kasi lumabas si Shishui at boosted ngayon. Hindi natin alam. Ano po? Dahil magwa 1 year na din naman yung rikit niya. Ano po? At kung hindi man, syempre kailangan pa din nating magtipid dahil sa May na yung 6.5 anniversary. Ano? Dahil alam niyo naman, ang drop rates pag anniversary, ay nako po, talagang pupwersahin ka maging 3-2. So, ilang mga katropa. Kita kits.